Okay, this is finding the rate. So for example, what percent is 20 of 80? So sabi ko nga, pag percent ang nawawala, automatic yan na that is the rate. So aalamin lang natin which is the base, which is the percentage. So hindi kadalasan ang percentage mas maliit kaysa sa base, pero hindi po lahat laging mas maliit ang percentage kaysa sa base. It depends upon the rate. So, may clues naman dyan. Ang laging katabi ng is the percentage. Ang laging katabi ng of is the base. Kasi ano daw porsyento ang 20 sa 80. So, pag inintindi mo yun, ang 20 nagmula sa 80, sa 80. Diba? So, ibig sabihin, si percentage galing kay base yan. So, ibig sabihin, ang 20 galing sa 80, this is the percentage. Ang 80, that is the base. And we're looking for the rate. Yan ang hinahanap. So, pag nawala ang rate, di ba? Naalala nyo pa ba yung triangle na yan? Di ba? This is the percentage, base, and rate. Kung nawala si rate, anong natira? Di ba? Ito na lang matitira. Diba? We're looking for the rate. Percentage, diba? Sabi ko, this is division, this is multiplication. Ito ang natira. So, division. So, we have rate is equal to percentage divided by the base. So, that is missing. Or that is the formula. Now, in this problem, what percent is 20 of 80? So, rate ang hinahanap. So, we have 20, the percentage divided by base. Huwag niyong pagbabalik ta rin ha. Sorry, this is 80. Huwag niyong pagbabalik ta rin. 80. Now, parang fraction, division. So, pwede ka mag-cancel. Cancel mo na yung 0. So, ito magiging 1. Ito magiging 4. Para mas maliit na lang yung i-divide mo. So, this is 1 divided by 4. Okay, 1 divided by 4. Sulat natin, 1 divided by 4. Kung naalala nyo pa to. So, cannot be. So, add 0. Once agad the 0, add the decimal point. Tapos, we have 2. 2 times 4, 8. Then, 2. At 0. Next, 5. 20. 0. So, the quotient is 0.25. Pero, that is a rate. So, you must change this one, patulad sa percentage, bago ka mag-times, gawin mo muna yung percent into decimals. This one, baliktad naman. Gagawin mo naman siyang percent pwedeng ita-times mo ng 100, pero, kung ako sa inyo, i-move mo na lang ng 2 beses. Papunta naman siya ngayon sa kanan. So, ang 0.25, papunta daw sa kanan, papunta dyan, laging 2 times lang ha, 2 beses lang. So, magiging 1, 2. So, nandito na siya. So, instead of 0.25, minove mo na siya, 1, 2, magiging 25. Do not forget the sign percent. So, 25%. So, 20 is 25% of 80. Another example. Ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng percentage mas maliit sa base. Okay. So, 160 is what percent of 40? So, ang katabi ng of is 40. So, pag inintindi mo siya, ang 160 daw ay anong porsyento sa 40? So, sa 40, ibig sabihin, nagmula ang 160 sa 40. So, ibig sabihin, the base is 40. And 160 is the percentage. So, we're looking for the rate. Again, rate is percentage divided by base. So, 160, wag balik ta rin, divided by 40. O, cancel mo na yung 2 0. Kinancel na natin. Next, ano susunod? Pag kinancel na, pwede pa itong lowest term si 16, di ba? Si 16 at saka 4, pwede pa.
So, pwede pa silang i-cancel. Magiging 1, magiging 4. So, magiging or 4 over 1. So, that is, so 4 divided by 1, 4. So, ang sabi ni Sir, always move the decimal point twice to the right. Sir, whole number na yan. So, saan ang decimal number pa dyan? Diba nandito? So, move mo yon 1, 2. So, nandito. Then, add 0. Annex 0. So, magiging 400%. So, 160 is 400% of 40. So, yan ang sabi ko kanina na ang percentage nagdedepende sa rate. 400% malaki, sobra sa 100%. So, ibig sabihin, mas malaki sa base natin. Okay. I-ano natin sa problem. I-apply natin. Dito. There were 180 players. 108 were female. What percent of players were female? So, percent ang hinihingi. So, rate ang hinahanap. So, rate. Percentage divided by the base. Okay? Now, alamin natin kung alin ang percentage. Is it 180 or 108? So, there were 180 players. So, meron daw 180 na players. 108 ay mga babae. So, alam na natin, mabilis na lang na alam natin na 180 is na yung base. Lahat na yan ng players eh. So, ito 108, yan ang percentage. Parte lang siya ng lahat ng players, mga babae. So, ibig sabihin may mga lalaki dyan. Okay. Ngayon, anong pwede mong gawin? Pwede kang mag-lowest term or hanapin mo yung GCF or pwede ka na mag-divide agad. Okay, pag dinivide mo yan, malaman 36 ang GCF yan, divide mo yan. So, magiging or 3:5. Pwede mo namang i-divide agad to ha. It's up to you kung saan ka mabilis. So, kung 3:5 yan, so 3 divided by 5, the answer is 0.6. Sir, di ba imumubo ng 2 beses yan? Opo, very good. So, magiging 1, 2. So, ilalagay mo dito 0. So, in short, magiging 60% siya. So, the answer is 60% ang female. O kung tatanungin kayo, ilang percent ang male? O, di 40% para maging 100%. Ito yung male. Since female naman ang tinatanong, ito yung sagot. Okay?